Hindi ko na iniisip yung sarili ko kung di magpaganda. Magpaganda. Yung nawala siya, nabuntis ako. Sobra, halos wala na nga akong tulog. Tahimik na tahimik pag siya yung naghihili. Tapos nakabrip, ay nako. Parang may balat sa puwet. Hello. Sabi nila, may pangarap pa daw ba ako sa buhay? Siyempre naman, lahat naman ng tao may pangarap sa buhay. Ang pangarap ko kasi, yung anak ko, tungkol sa anak ko, yung kanyang kinabukasan. Hindi ko na iniisip yung sarili ko kung di magpaganda. Magpaganda. Yung iniisip ko na lang para sa sarili ko ay yung una, matutong mag-drive. Kasi ayaw akong turuan ng asawa ko kasi magbabakanport ako mula kung saan kami nakatira papuntang Maine. Papuntang kapital ng Sweden. Natakot siya, mahal ang gas. Kasi sabi ko sa kanya nung tinuruan ako, mabuti to kasi para kung umalis tayo, ikaw magdadrive. Unya, sinabi ko, ako mag-iingon mismo nung malapit na ako matuto na, yes, pwede na ako mag-back and forth sa mga kaibigan ko doon sa kabilang city. Siguro mga 3 to 4 hours yung biyahe. Sabi niya, ganun ba? Ala, pagka kinabukasan di na ako tinuruan. Pero yun yung isa sa mga gusto ko matutunan. Mga pangarap lang, ganun. Tapos yung sa anak ko. At gusto kong bumili ng lupa. Gusto ko rin bumili ng bahay, sa pangbahay. Diba? Ay, nako. Hindi kasi wala naman masamang mangarap. Ayoko ng sasakyan. Hindi ako nangarap magkaroon ng sasakyan. Magdadrive lang ako. Kasi ngayong sasakyan, daming maintenance. Mahal ang maintenance niyan. Ayoko naman yung pera ko pambayad lang yung maintenance. Tapos, pero kasi mahirap talaga sabihin yung buong pangarap mo eh. Yung buong gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi every time na nagpaplano ako, nag-iipon ako, laging napupurnada. Kaya hanggat maaari, sinasarili ko na lang kung ano yung mga gusto kong gawin sa buhay ko. Lagi talaga siyang palaging merong problema. Every time na nag-iisip ako na may gagawin sa buhay ko, laging nung last na sinabi ko yun sa tatay ko. Ayun, yung tatay ko na hospital. Ngayon wala na siya. Yung nawala siya, nabuntis ako. So nakakamiss din naman yung tatay ko. Pero alam nyo, pag nangarap kayo, lubos-lubusin nyo na. Kung gusto nyo ng mga sasakyan, gawan nyo ng paraan kung yun yung pangarap nyo sa buhay. Balak ko bang magparitoke? Diyos ko, nadadala na nga ako sa kilay ko. Ayan, tingnan nyo naman yung kilay ko. Ang ganda-ganda niya no, nung una. Ang ganda-ganda niyan. Tapos nagpa-microblading ako. Hindi nagpantay. Ang ginawa ko, pinantay ko na lang siya ng aking eyebrow na brown. Nadala na ako niyan. At saka sayang ang pera. Mabuti pa yung pirang panggaganunin ko. Ibili ko na lang ng lote. Kung sobra-sobra, mas mabuti pa. Madaming lote at tumulong sa... Actually, madami talaga akong tutulungan. Lalong-lalo mga pamangkin ko. Kaso, mahirap kasi nanay nila walang paki. Wala rin akong paki. Parang namang... Ayaw ko magplastikan. Kasi gano'n naman talaga. Akala nila ang buhay dito sa ibang bansa madali. Napakahirap kaya. Madaming pagkain. Oo, madaming pagkain. Pero nakakamiss umuwi ng Pilipinas. Yung bangs ko na nga Pero wala namang problema pag magparitoke ka. Lalo pa kung dyan ka masaya. Kung yung feeling ko na, halimbawa, ay may pera na ako.
Tapos parang may problema sa katawan ko na gustong gusto kong ipaayos. Wag lang ang ilong. Kasi ang ilong talaga, paborito yan ng asawa ko. Paborito ng asawa ko yung ilong ko. Kung lang sakali. Pero hindi naman darating yan. Siguro, tatanggapin ko. Kasi, di naman natin alam ang panahon. Halimbawa, madisgrasya, aksidente. Hindi naman masamang magparitoke ka. Tingnan mo sino nga ba yung artista na napakog yung kanyang ilong? Di nagparitoke siya. Kasi nga, naano ng microphone yung ilong niya. Hindi naman niya ginustong magparitoke sa ilong niya. Pero dahil doon sa nangyari, dahil doon sa aksidente yun, kaya niya yung ginawa. Yun lang yata. Acceptable naman, wala namang masama. At kung gusto mong mag-invest sa sarili mo, do it. Basta ang mahalaga, wala kang inaapakang tao. Yun. Ano pa ba mga gusto ko sa buhay ko? Pangarap kasi din namin magkabahay dito sa Sweden. Yung as in bahay na bukod, na medyo malayo-layo sa city. Yun din. Ano pa ba? Wala lang, mag-enjoy sa buhay. Mag-travel. Araw-araw magpunta sa mahilig kami, kung makikita nyo, mahilig kami magpunta sa gubat. Yung anak ko kasi maingay. Mahilig kami magpunta sa gubat, tapos nag-ikot-ikot, minsan namumulot ng kung ano-ano, mga blueberries, ganun. So, yun lang. Alam nyo, napagod talaga ako kasi galing kami sa labas kanina. Tapos, dito sa bahay, ang dami kong linisinin. Napakahirap kaya pag mag-isa ka lang. Tapos simple lang ang buhay ko dito. Makakain 3 beses sa isang araw. Minsan 2 beses lang kasi nagda-diet na ako. Nagda-diet. Tapos minsan naman meron kaming kape. Ayoko mag kung ano-ano pa, maliban lang kung may bisita. Bibihira lang ako magkaroon ng bisita sa bahay kasi wala akong panahon. Pag sinabi niyo mga kaibigan, wala akong masyadong kaibigan dito sa malapitan. 1 o 2 lang yata. Lagi ko lang kasama asawa at anak ko. Bago ako nagkaanak, yung asawa ko halos magkaano na kami ng mukha, magpalit kami ng mukha. Araw-araw kami magkasama eh. Hindi ko alam saan ako titingin. Dito o dito sa camera. Kasi cellphone yung gamit ko. Tapos hindi ako nag-i-edit. Diretso lang. Yun, yung buhay sa Sweden. Simple lang. Sa simpleng apartment, simpleng bahay, simpleng magigising ng tanghali kasi madaling araw na natutulog, yun lang. Tapos minsan kakain ng almusal, minsan hindi. Kaya nga sinasabi ko, minsan 2 beses sa isang araw ako nakain plus yung merienda. Kasi nagme-merienda ako sa gabi. Ngayon hindi na kasi nagda-diet na ako. So, hindi ako makapag-exercise. Bibihira lang ako kasi yung anak ko tulog manok sa araw. Yun lang yung pangarap ko. Gusto kong magkalupa. Tapos bumili ulit ng isa pang bahay. Hari nawa. Ganun. Mahirap kasi hindi pa nga ako nakauwi ng Pilipinas. Sa mga nagsasabi na mayaman ako, hindi po. Diyos ko, saan ko ba yan? Nagtatrabaho ako, no? Sobra, halos wala na nga akong tulog. Lalo na nung wala pa akong anak na hindi mo ako makikita na nakaupo dito sa bahay. Lagi nasa tindahan. Tindahan, araw, gabi, tindahan, araw. Wala talagang walang tulugan.
Pag magsarado, kailangan maglinis ang tindahan. Pag mag-open ng bago mag-open ng tindahan, kailangan maaga kang nandoon para maglinis o kung ano-ano pa mga sitsiburitsi. Napakadami ng, pag may tindahan ka, napakadami mong dapat gawin. Kaya, pero okay na rin yun kasi at least yun yung trabaho namin, mag-asawa. Tapos ngayon, tuwing weekend na lang ako nagtatrabaho. And so, yung asawa ko hindi siya masyadong sumasali sa mga video. Pero wala namang problema minsan. Okay naman sa kanya. Ngayon, natanggap na niya. Dati hindi. Tapos, hindi ko siya pwedeng videohan dito pag nasa bahay kami. Kasi nga, lang siya. Naka-brief. Naka-brief lang siya tapos nakasando. Paano naman yung videohan siya? Minsan pag hawak na yung bata, no? Hawak niya. So, ang ganda-ganda talagang videohan kasi yung baby ko, talagang tahimik na tahimik pag siya yung naghihili. Kaya lang, nakasando, tapos nakabrief. Ay, nako. Hindi pwede to. Pagsabihan ko naman na magsuot ka nito, ayaw naman niya kasi daw mainit. May electric fan naman. So, yun. Kayo, ano mga pangarap niyo sa buhay? Kayo nga, pag may pangarap kayo, tapos medyo sensitibo kayo, huwag niyo na sabihin. Kasi ako minsan sensitibo, pero sinabi ko pa rin. Minsan kasi, may mga parang, halimbawa, nagplano ka ngayon. Pagka kinabukasan, hindi matutuloy. Parang may balat sa puwet. Parang ganun. Uy, wala akong balat sa puwet.